Ipinamigay ko ang mana, ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko, ang bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay, ang perang inipon ko para sa aking pagtanda, lahat ng iyon na nagkakahalaga ng mahigit 47 milyong piso, ipinamigay ko, hindi ko itinira kahit isang sentimo para sa kanila, sa aking kaisa-isang anak at sa kanyang asawa. Marahil nagtatanong kayo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganoong bagay? Anong klaseng ama ang tatalikuran ang sarili niyang dugot laman? Simple lang ang sagot. Ginawa ko yon dahil narinig ko ang halaga ng buhay ko sa kanila at ang presyo pala nito ay eksaktong 47 milyong piso. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na pagkakamali, isang bagay na napakadaling makaligtaan. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na gumagana na ulit ang security camera. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa aking munting workshop, ang lugar kung saan ako nag-ukol ng 40 taon ng aking buhay bilang isang elektrisyan, binuksan ko ang monitor para lang suriin kung maayos ang lahat. At doon ko sila nakita, ang aking anak na si Isabel, ang babaeng mag-isa kong pinalaki matapos pumanaw ang kanyang ina at ang kanyang asawa si Leo. Pumasok sila sa aking bahay, sa aking pamamahay, na akala nila ay walang nakakakita. Narinig ko ang boses ng manugang ko si Leo na parabang nag-uulat lang siya ng panahon, malamig, kalkulado. Sa linggo ng umaga, sabi niya, gagawin nating mukhang aksidente sa kuryente sa basement, palaging nagkakalikot doon ang matanda. Kapanipaniwala. Ang matanda. Ganoon na lang pala ang tingin niya sa akin, isang matanda, isang abala, at ang anak ko, ang aking si Isabel, narinig ko siyang nag-aalangan kahit sandali lang. Ngunit sapat na ang sinabi ni Leo para burahin ang anumang bakas ng konsensya sa kanya. Ang life insurance pa lang ay 12 milyong piso, patuloy ni Leo na parang nagbibilang lang ng mga barya. Dagdag pa ang halaga ng bahay na mahigit 35 milyon, sapat na para mabayaran ang mga utang mo sa sugal at magsimula ulit tayo. Utang sa sugal. Yes, so bunagla po. Lahat ng sakripisyo ko ay naglaho. Liyang mga gabing walang tulog para lang mapag-aral siya, ang pagtitipid ko para maibigay ang mga gusto niya, ang pag-aalaga ko sa kanya nung siya'y may sakit. Lahat ng iyon, lahat ng pagmamahal ng isang ama, ay natumbasan ng presyo ng kanyang mga pagkakamali sa sugal. Walang utang na loob. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang pinapanood ko sila sa screen. Nakita ko ang sarili kong anak na dahan-dahang tumango, sumasang-ayon sa plano na kitilin ang buhay ng sarili niyang ama. Ang ama na nagbigay sa kanya ng buhay. Ang anak na binuo ko ang mundo para sa kanya, siya pa ang magiging dahilan ng pagguho nito. Ang paghamak nila sa akin, sa aking edad, sa aking pagtitiwala, ay parang punyal na itinarak sa aking likod at pinaikot-ikot pa. Akala nila isa lang akong matandang madaling lokohin, isang matandang naghihintay na lang ng kanyang katapusan, ngunit nagkamali sila. Nagkamali sila ng taong kanilang binangga dahil ang matandang ito ay may 40 taon ng karanasan. Ang mga kamay na ito na gusto nilang pagmukhaing biktima ng isang aksidente. Ito rin ang mga kamay na nagkabit ng bawat wire sa bahay na iyon. Ito ang mga kamay na nag-ayos ng kamera na siyang magiging ebidensya laban sa kanila. Sa sandaling iyon, sa harap ng monitor, habang pinapanood ko ang kanilang pagtataksil, hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi. Ang naramdaman ko ay isang matinding determinasyon. Ang apoy sa loob ko, na matagal nang natutulog, ay biglang nagliyab. Hindi ito paghihiganti, hindi ako ganong klaseng tao. Ito ay pagbibigay ng katarungan para sa akin. Para sa alaala ng aking asawa at para sa lahat ng mga magulang na nagmahal ng walang kapalit, ngunit sinuklian lamang ng sakit at pagtataksil. Naglatag ako ng bitag, isang bitag na gawa sa pasensya, talino at teknolohiya. Isang bitag na sila mismo ang maglalakad patungo ng walang kamalay-malay. Ang laro ay nagsimula na at sa larong ito, ako na ang may hawak ng lahat ng alas. Ang kanilang kasakiman ang magiging kanilang sariling kapahamakan. At iyon,
Iyon ang simula pa lamang. Bago po tayo magpatuloy sa nakagigimbal na kwento ni Mateo, mangyaring mag-subscribe po kayo sa aming channel at i-comment nyo na rin po sa ibaba kung saan kayo kasalukuyang nakikinig. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Ngayon, ituloy na natin ang kwento. Ang boses na iyon, yung boses ng aking manugang, ay parang yelo na gumuhit sa aking pandinig. Mali? Tanong niya sa aking anak. May halong pangungutya. Ang tawa niya ay hindi na ang dating tawa na akala ko'y magiliw. Ito ay malamig, ito ay mapanganib. Isabel, napag-usapan na natin ito. Sa linggo ng umaga, gagawin nating mukhang aksidente sa kuryente sa basement. Palaging nagkakalikot doon ang tatay mo. Kapani-paniwala. Ang tatay mo, hindi si Dad, hindi si Mateo, kundi ang tatay mo. Na para bang ako ay isang bagay na lang, isang problema na kailangang alisin, isang pangalan sa isang listahan ng gawain. Naramdaman ko ang paglamig ng kape sa aking mga kamay, pero hindi ko ito binitawan. Ang aking mga mata ay nakapako sa monitor, pinapanood ang sarili kong anak, ang sarili kong dugo't laman. Nanlamig ang dugo ko. Linggo ng umaga, 2 araw mula ngayon, hindi pagnanakaw ang kanilang pakay, mas malala pa ang kanilang pakay ay ako, ang buhay ko. Ang life insurance pa lang ay 12 milyong piso, patuloy ni Leo. Ang kanyang mga salita ay tila mga numero lamang sa isang ledger. Walang emosyon, walang kaluluwa. Dagdag pa ang halaga ng bahay na mahigit 35 milyon, sapat na para mabayaran ang mga utang mo sa sugal at magsimula ulit tayo, utang sa sugal. Doon gumuho ang lahat. Ang imahe ng aking anak, ang muntikong Isabel, na tinuruan kong magbisikleta sa mismong bakuran na iyon, ang anak na inalagaan ko tuwing nilalagnat, ang anak na pinangarap kong magkaroon ng magandang buhay. Lahat ng iyon ay nabasag na parang salamin. Ang dahilan pala ng lahat ay pera. Ang aking pinaghirapan, ang bunga ng dugo't pawis ko ay ipambabayad lamang sa kanyang mga pagkakamali. Ang buhay ko ay ang solusyon sa kanyang mga problema. Narinig ko siyang sumagot. Ang boses niya ay nanginginig. Alam ko, malulutas ng pera ang lahat, pero tatay ko siya, Leo. May kaunting pag-asa na sumibol sa aking dibdib. Kaunting-kaunti. Ngunit agad itong pinatay ng sunod na sinabi ni Leo. Ang tatay mo na kumontrol sa buhay mo sa loob ng 32 taon? Matalas niyang sagot. Mas mahirap pang kumbinsihin si Mang-Ador sa Batangas kaysa sa iyo at naging perpekto iyon. Mang-Ador sa Batangas, isang pangalan na walang kahulugan sa akin. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Leo, alam kong may mas malalim itong ibig sabihin. Sino si Mang-Ador? Tanong ng aking anak. At doon ngumiti si Leo. Ang ngiti na dati nakakabighani sa akin. Ngayon ay nakikita ko na ang tunay na kulay nito. Isang ngiting mapanlinlang. Isang matandang lalaki sa Batangas na may magandang bahay at mapagtiwalang kalikasan. Sabi niya na parang nagkukwento lang ng isang ordinaryong araw. Natural causes ang sabi sa death certificate. Walang investigasyon. Nagpatuloy siya. Si Aling Teresita sa Laguna ay mas madali pa. Kawawa, nahulog lang sa hagdan matapos ipirma ang kanyang ari-arian. Umikot ang aking mundo. Hindi ito ang unang beses. Hindi ako ang una. Si Leo, ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa aking anak, ay isang halimaw. Isang mandaragit na ang target ay mga matatandang tulad ko. Mga matatandang nag-iisa, mapagtiwala. At ako na ang susunod sa kanyang listahan. Hindi mo sinabi sa akin na namatay talaga sila? Bulong ni Isabel, ang takot ay gumuhit sa kanyang boses. Ano sa tingin mo ang nangyari? May pangungutya sa boses ni Leo. Isabel? Magising ka. Ganito gumagana ang mundo. Ang mahihina ay kinakain ng malalakas. At ang huling sumira sa aking puso ay ang nakita kong sumunod. Dahan-dahan, halos hindi mo mapapansin, tumango ang aking anak. Isang maliit na pagtango, ngunit para sa akin iyon ay isang pagsang-ayon sa isang hatol ng kamatayan. Ang anumang kabutihan na natitira sa kanya ay nilalason na ng halimaw na nasa kanyang tabi. Pinatay ko ang monitor. Ang katahimikan sa aking workshop ay biglang naging nakabibingi. Ang tibok ng aking puso ay dumadagundong sa aking mga tainga.
Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, kaya't maingat kong ibinaba ang tasa ng kape. Ang unang dumaloy sa akin ay hindi galit, kundi isang napakalalim na lungkot. Isang pakiramdam ng pagkabigo na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Nabigo ako bilang isang ama, saan ako nagkamali, saan ako nagkulang. Ngunit habang nakaupo ako roon, napapaligiran ng mga kasangkapan na bumuhay sa aking pamilya sa loob ng maraming dekada. Isang bagong kuryente ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang lungkot ay dahan-dahang napalitan. Ang takot ay nagbigay daan sa isang malamig at matigas na determinasyon. Ang elektrisyan sa loob ko ay nagising. Nakita ko ang problema, isang sirang circuit, isang mapanganib na koneksyon na kailangang putulin bago pa masunog ang buong bahay. Hindi ako isang matandang walang laban, hindi ako si Mang Ador, hindi ako si Aling Teresita. Ang pangalan ko ay Mateo Cruz at 40 taon akong nag-ayos ng mga bagay na sira. Sila ay pumasok sa aking teritoryo. Ang bahay na ito, bawat sulok nito ay kabisado ko. At ang mga kamera na akala nila ay sira, iyon ang magiging mga mata ng hustisya. Tumayo ako. Ang panginginig sa aking mga kamay ay nawala na. Pinalitan ito ng isang katatagan. Hindi ako biktima, hindi na. Sa sandaling ito ako na ang mga ngaso at ang aking mga anak. Sila na ang aking huhulihin. Ang biyahe papunta sa bayan ay kakaiba. Ang mga pamilyar na kalye na dinaanan ko ng libu-libong beses ay tila nag-iba ng anyo. Ang mga ngiti ng mga taong nakakasalubong ko, ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga nagtitinda sa bangketa, lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mundong hindi ko na kinabibilangan. Ako ay isang taong may itinakdang petsa ng kamatayan, isang sekretong tanging ako lang ang nakakaalam. Ang bawat anino ay tila may banta, bawat sasakyang sumusunod sa akin ay tila may masamang balak. Paranoia, iyon ang iisipin ng iba. Ngunit para sa akin, ito ay kaligtasan. Ang opisina ni Attorney Lorna Santos ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa sentro ng bayan. Maliit lang ito, ngunit malinis at amoy ng mga lumang libro at determinasyon. Si Attorney Santos ay isang babaeng nasa mga 50 anyos. May matalas na mga mata na tila kayang basahin ang iyong kaluluwa. Tinawagan ko siya kanina, pinanggit ko ang salitang emergency at agad niyang nilinis ang kanyang schedule para sa hapon. Ginoong Cruz, bungad niya, walang paligoy-ligoy. Nabanggit ninyo sa telepono ang tungkol sa isang plano ng pagpatay. Kailangan kong marinig ang lahat. Walang pag-aalinlangan, inilabas ko ang aking telepono at pinatugtog ang recording. Danay, ang malamig na boses ni Leo na ngayon ay alam kong nagngangalang Daniel ay pumuno sa silid. Abay, Linggo ng umaga, 8:01 electrical shock sa basement workshop. Mahuhulog sa hagdan, i-delay ang tawag sa 911. Habang tumutugtog ang recording, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Attorney Santos. Ang kanyang profesional na ekspresyon ay dahan-dahang tumigas, naging parang bato. Bawat salita na lumalabas sa speaker ay tila nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Nang matapos ito, huminga siya ng malalim. Ginoong Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ito ay hindi simpleng kasakiman ng pamilya. Ito ay professional elder abuse na may kasamang homicide. Nabanggit niyang may mga nauna ng biktima? Tumango ako. Si Mang Ador sa Batangas at isang Aling Teresita sa Laguna. Habang nagsasalita ako, mabilis na nagtatype si Attorney Santos sa kanyang computer. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Mag-i-schedule ako ng isang emergency competency evaluation kay Dr. Eva Cruz. Kung plano nilang sabihin na kayo ay ulyanin na o wala sa tamang pag-iisip, kailangan natin ng medikal na dokumentasyon na magpapatunay na hindi iyon totoo. Kaya niyo bang pumunta doon ng 2:30? Kaya ko, mabilis kong sagot. Mabuti, sabi niya. Tatawagan ko na rin ang aking pribadong investigador. Kung nagawa na ito ng lalaking iyan dati, may mga record na lalabas. At pagkatapos, pupunta tayo sa pulisya. Kailangan nating makausap si Detective Ben Ramos ng CIDG. Siya ang may hawak ng mga kaso laban sa mga nakatatanda. Ang klinika ni Dr. Cruz ay pamilyar sa akin.
10 taon na siyang doktor ko. Ang kanyang pag-aalala ay totoo nang ikinuwento ko sa kanya ang lahat, siyempre, nang may pahintulot mula kay Attorney Santos. Ang cognitive evaluation ay masinsinan, mga memory test, problem solving, mga tanong tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan. Pagkatapos ng 1 oras, pumirma siya sa isang opisyal na dokumento. Mateo, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Ang iyong pag-iisip ay napakatalas, mas matalas pa kaysa sa mga lalaking 20 taon na mas bata sa iyo. Ang inilalarawan mo ay hindi paranoia. Iyon ay survival instinct na tumutugon sa isang tunay na banta. Pagbalik ko sa opisina ni Attorney Santos, naghihintay na ang kanyang investigador. Ang balita na dala niya ang tuluyang nagpabago sa lahat. Walang taong nagngangalang Leo na tumutugma sa deskripsyon na ibinigay ninyo, sabi ng investigador. Inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Ang totoong pangalan niya ay Daniel Castro at siya ay wanted. May mga nakabinbin na investigasyon kaugnay sa 2 kahina-hinalang pagkamatay, si Ador de la Cruz sa Batangas at si Teresita Gomez sa Laguna. Tumayo ang mga balahibo ko, ang mga pangalan, sila nga. May mga outstanding warrants ba? Tanong ni Attorney Santos. Opo, Attorney. Active warrants sa Batangas at Laguna. Financial fraud, elder abuse, at ngayon suspected homicide. Pwedeng arestuhin ng lokal na pulisya on site. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na. Si Daniel Castro ay isang profesional na kriminal at ang aking anak, ang aking si Isabel, ang nagdala sa halimaw na ito sa aking pamamahay. 4:30 ng hapon nang makaharap namin si Detective Ben Ramos. Isa siyang veteranong pulis, makikita sa kanyang mukha ang mga taon ng serbisyo. Ang kanyang opisina ay amoy luma at matapang na kape. Nang marinig niya ang mga recording at makita ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ginoong Cruz, sabi niya, 15 taon na akong nag-iimbestiga ng mga krimen laban sa mga senior. Ang natuklasan ninyo, ito ang pinakasophisticadong operasyon na nakita ko. Ang mga warrant, kasama ng inyong mga recording, sapat na ito, airtight. Ang plano ay nabuo. Bukas ng umaga, susuriin ni Detective Ramos ang lahat ng ebidensya. Ang medikal na ebalwasyon ay proteksyon ko. Ang mga warrant ay nagbibigay sa kanila ng autoridad na umaresto agad. Ginoong Cruz, sabi ni Attorney Santos habang paalis na ako, ang ginawa ninyo ay kahanga-hanga. Karamihan sa mga biktima ng elder abuse ay hindi ito nakikita. Hindi nyo lang natukoy ang banta, pinipigilan nyo pa ang isang serial killer. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, ang kasiyahan ng isang planong nabubuo. Akala ni Daniel Castro isa lang akong matandang walang kalaban-laban. Bukas, malalaman niya na ang ibang biktima lumalaban. Ang pagbalik sa bahay ng gabing iyon ay parang pagpasok sa isang entablado. Ang bahay ko na dati aking kanlungan ay naging isang teatro ng panlilinlang. Bawat kilos ko ay kailangang maging normal. Bawat salita ay kailangang maging maingat. Ako ay isang aktor sa sarili kong trahedya at ang aking pagganap ay kailangang maging perpekto. Nagluto ako ng adobo. Ang pamilyar na amoy ng bawang, suka at tuyo na pumuno sa kusina ay dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan, ngunit ngayon, ito'y bahagi lamang ng aking pagkukunwari. Habang hinihintay ko sila, sinuri ko ulit ang aking surveillance system. Idinagdag ko ang audio feed sa isang maliit na earpiece na halos hindi makita para marinig ko sila kahit nasa ibang silid ako. Lahat ay kailangang maging perpekto. 6:00 ng gabi, eksakto. Dumating sila, ang kanilang mga ngiti ay kasing aga ng orasan. Ngunit ngayong gabi, hindi lang ang kanilang mga salita ang aking pinakikinggan. Pinakikinggan ko ang mga kasinungalingan sa likod nito. "Kamusta po ang araw ninyo, Dad?" Tanong ni Isabel, umupo sa kanyang paboritong silya. Ang boses niya ay may pilit na kasiglahan. Isang tunog na ngayon ay parang gasgas na plaka sa aking pandinig. "Naging produktibo," sagot ko, at sa loob-loob ko napangiti ako sa laki ng understatement.
Inasikaso ko ang ilang mahahalagang bagay sa bayan, mga papeles, check-up sa doktor. Alam mo na, mga gawain ng matatanda. Hinayaan kong maniwala sila na ako ay isang ordinaryong matanda. Dahan-dahang tinatanggap ang paghina ng katawan at isipan. Nakita ko ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Daniel. "Oh, mayroon po bang interesante, Mateo?" "Wala naman," sabi ko, inilalapag ang adobo sa mesa. "Mga ordinaryong bagay lang." Habang kumakain kami, nagpaalam si Daniel para tumawag sa telepono. Pumunta siya sa kusina. Sa pamamagitan ng aking earpiece, ang kanyang boses ay pumasok sa aking tainga, malinaw at malupit. "Rico," bulong niya, "si Daniel ito, kumpirmado na sa linggo ng umaga." "Oo, Ortimadaw I am sharp." "Hindi, walang hinalaang matanda. Siguraduhin mong handa na ang cleanup crew mo pagsapit ng 10. Rico, isang bagong pangalan, isang cleanup crew. Ang operasyon na ito ay mas malaki pa sa aking inaakala. Hindi lang ito si Daniel, ito ay isang network, isang sindikato. Bumalik siya sa mesa, suot muli ang kanyang maskara ng isang mapagmahal na manugang. "Pasensya na po, tawag lang mula sa trabaho." Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa sala habang ako ay nagkunwaring naghuhugas ng mga pinggan. Ang tunog ng tubig ay nagsilbing takip sa aking pakikinig. Ang kanilang mga boses, bagamat pabulong, ay malinaw sa aking pandinig. "Hindi ko na kayang gawin ito, Daniel." Narinig ko ang basag na boses ng aking anak. Ang tingnan siya sa mata habang alam natin kung ano ang plano natin, parang pinapatay na rin ako. "Isabel, napag-usapan na natin ito." Ang pasensya ni Daniel ay numinipis na. "May utang kang 3 milyong piso sa mga taong hindi nag-aatubiling pumasag ng buto para sa mga huling pagbabayad. Sa Lunes ang deadline mo. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi natin ito itutuloy?" 3 milyon, napakalaking halaga. Biglang naging malinaw ang bigat ng desperasyon ng aking anak. Ngunit sapat ba iyon para ipagkanulo ang sarili niyang ama? "Kailangan may iba pang paraan," pakiusap niya. Wala nang ibang paraan. Ang boses ni Daniel ay naging matalas na parang kutsilyo. "Sa tingin mo ba gusto ko ito? Sa tingin mo ba ginusto kong maging ganito? Ngunit ito ay para mabuhay, Isabel. Ang tatay mo ang mamamatay o ikaw? Pumili ka." Ang kalupitan ng kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Ang sarili kong anak inilagay sa isang imposibleng sitwasyon ng lalaking ito. Ngunit siya pa rin ang pumili. Narinig ko ang mahabang katahimikan bago nagsalita ulit si Isabel. Ang kanyang boses ay walang laman. "Sino si Rico?" "Si Rico Castellano. Siya ang bahala sa teknikal na bahagi," paliwanag ni Daniel. "Mga peking dokumento, paglilinis ng ebidensya, witness management." Witness management. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Minsan, nagiging mausisa ang mga kapitbahay. Minsan, may mga matatandang kaibigan na nagtatanong, si Rico ang bahala sa mga sitwasyon na iyon. Hindi lang ito pagpatay, ito ay organisadong krimen. "Linggo ng umaga, Otonawa, 5 RM. Patuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay naging business-like. "Maaga kang pupunta dito, kunwari ay bibisitahin mo ang iyong ama. Ako ay nasa kusina, magtitimpla ng kape." Bababa siya sa basement workshop tulad ng dati niyang ginagawa. At pagkatapos, aksidente sa kuryente. Luma ang mga kable doon, perpekto para sa kailangan natin. Mahuhulog siya sa hagdan. Tatawag tayo sa 911. Nagpapanik. Pagsapit ng tanghali, tayo na ang nagluluksa na pamilya na nagpaplano ng libing. Nakatayo ako sa lababo. Paulit-ulit na hinuhugasan ang parehong plato habang sila ay nagpaplano ng bawat detalye ng aking kamatayan. 9:00, umalis na sila. Iniwan ako sa katahimikan ng aking bahay, na ngayon ay puno ng bigat ng kanilang mga plano. Ginugol ko ang sumunod na oras sa pag-backup ng lahat ng recordings sa maraming lokasyon. Isang hindi masisirang kadena ng ebidensya. 34 na oras na lang ang natitira. Ngunit si Daniel Castro at ang kanyang cleanup crew ay malapit ng matuklasan na ang ibang matatanda. Hindi basta-basta namamatay ng tahimik. Ang umaga ng Sabado
ay dumating na may kakaibang linaw, ang uri ng katahimikan na laging dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Gising na ako bago pa man sumikat ang araw. Hawak ang isang tasa ng kape, sinusuri ang huling listahan na magtatakda kung mabubuhay pa ako o mamamatay sa loob ng 20 oras. Ang aking atensyon ay nakatuon sa isang lugar, ang basement workshop. Ang kanilang napiling lugar ng krimen, kailangan nito ng karagdagang bantay. Maingat kong inilabas ang 2 microcamera, hindi mas malaki kaysa sa isang butones, at maingat na ikinabit ang mga ito sa kisame. Ang isa ay nakatutok sa hagdanan, ang isa naman ay sa aking workbench, kung saan naroon ang mga luma ngunit gumaganang kagamitan. Nakakatawang isipin. Pinili nila ang nag-iisang silid sa buong bahay kung saan ako ang may kumpletong teknikal na kalamangan. Ang bawat sulok ng lugar na iyon ay kabisado ko, bawat anino, bawat tunog. Pagsapit ng 8:30, ang buong bahay ay puno na ng mga backup recording system. Lahat ay nakatago. Imposible makita ng sinumang hindi naghahanap nito. Ang cloud storage ay aktibo, tinitiyak na kahit wasakin pa nila ang lahat ng aking kagamitan, ang ebidensya ay mananatiling buhay at ligtas. Handa na ako sa teknikal na aspeto. Ang sumunod na hakbang ay ang kumpirmahin ang lahat sa mga awtoridad. Muli akong nakipagkita kay Detective Ramos. Ang kanyang opisina ay ganoon pa rin, amoy kape at determinasyon. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin sa akin ay may kasamang respeto. Ginoong Cruz, sabi niya habang inilalatag ko ang mga bagong ebidensya, kasama na ang pangalan ni Rico Castellano. Ang network ni Castellano ay matagal na naming minamanmanan sa 6 na estado. Isa siyang multo. Ngayon, dahil sa inyo, meron na kaming mukha at lokasyon. Kung magpapakita siya bukas para sa cleanup duty, naghihintay na kami sa kanya. Ito na marahil ang magpapabagsak sa buong sindikato nila. Ang plano para bukas ay simple ngunit mapanganib. 7:00 ng umaga, ipoposisyon ng tactical team ang kanilang sarili sa paligid ng aking ari-arian, nakatago at hindi makikita. Sa sandaling pumasok si Daniel at Isabel, kikilos sila. Ang mga warrant at ang aking mga recording ay gagawing airtight ang kaso. Ang aking papel, kailangan kong manatili sa loob, kailangan kong maging pain. Pagkatapos sa istasyon ng pulis, dumiretso ako kay Attorney Santos para sa huling legal na proteksyon. Inihanda niya ang mga dokumento na nag-lock sa lahat ng aking ari-arian. Ang aking mga bank account ay frozen laban sa anumang hindi autorisadong access. Ang paglipat ng titulo ng bahay ay naharangan. Hindi na nila magagalaw ang kahit ano ngayon, tiniyak niya sa akin. Kahit may mangyaring masama bukas, ang iyong mga ari-arian ay ganap na protektado. At ang mga recording, legal na nakuha sa loob ng iyong sariling ari-arian na may makatwirang hinala sa isang kriminal na aktibidad. Ang mga ito ay katanggap-tanggap sa korte at mapanira. Sino mang disenteng piskal ay ituturing na isang regalo ang kasong ito. Pagsapit ng tanghali, bumalik ako sa bahay. Ang katahimikan ay mas mabigat ngayon, puno ng pag-asa at panganib. Handa na ang lahat. Ang pulisya, ang legal na proteksyon, ang medikal na dokumentasyon, at sapat na ebidensya para mabulok si Daniel Castro sa kulungan habang buhay. Naglakad ako sa bawat silid ng aking bahay, tinitingnan ito na parabang ito na ang huling pagkakataon. Ang sala kung saan unang tumawa si Isabel. Ang kusina kung saan tinuruan siya ni Elena na magluto. Ang kanyang lumang silid na pinananatili ko pa ring malinis. Bawat sulok ay may alaala. Bukas, ang anak na pinalaki ko sa mga pader na ito ay papasok sa aking pintuan na may layuning panoorin akong mamatay. Ngunit papasok siya sa isang bitag na 40 taon kong binuo. Tumunog ang telepono. Si Detective Ramos. Ginoong Cruz, ang kanyang boses ay kalmado ngunit apurahan. Nakatanggap kami ng impormasyon na ang crew ni Castellano ay nasa Maynila na. Seryoso sila dito. Ganon din tayo, Detective, sagot ko. Opo, ginoon nga. Subukan ninyong magpahinga ngayong gabi. Magiging matindi ang araw bukas, pero ginawa ninyo ang lahat ng tama. Ang pagpatay ng babaeng yon magtatapos sa inyo.
Pagkatapos naming mag-usap, tumayo ako sa aking workshop, napapaligiran ng mga kasangkapan na bumuo at ngayon ay magliligtas sa aking buhay. Nagkamali si Daniel Castro. Akala niya, isa lang akong matandang biktima. Bukas ng umaga matutuklasan niya na ang ibang biktima ay may mga pangil. 20 oras na lang, handa na ako. Ang huling hapunan, iyon ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan habang inihahanda ko ang mesa para sa 3. Sa loob ng 14 na oras, inaasahan ni na Isabel at Daniel na matatagpuan akong walang buhay sa paanan ng hagdanan ng aking basement. Ngunit sa halip sila ang haharap sa isang ibang klaseng katapusan. Ang hangin ng Sabado ng gabi ay may dalang lamig, isang paalala na ang umaga ng Linggo ay papalapit na. 6:00 ng gabi. Dumating sila, eksakto sa oras. Si Isabel ay may dalang isang pumpon ng mga bulaklak, isang palamuti na maaaring naging matamis kung hindi ko lang alam na plano niyang dumalo sa aking burol kinabukasan. Ang mga bulaklak na iyon sa aking paningin ay parang mga bulaklak na para sa patay. Dad, mukha po kayong pagod, sabi ni Daniel, umupo sa kanyang silya na may kasamang peking pag-aalala. Ayos lang po ba ang pakiramdam ninyo? Ayos lang, sagot ko, habang inihahain ng sinigang na buong hapon kong inihanda. Inaabangan ko na ang isang tahimik na linggo dito sa bahay. Ang kabalintunaan ng aking mga salita ay hindi nila naramdaman, ngunit para sa akin ito ay matalas na parang patalim. Isang tahimik na linggo. Oo, magiging tahimik nga. Isang katahimikan na hindi nila malilimutan. Habang kami ay nasa kalagitnaan ng hapunan, inilabas ni Daniel ang isang Manila folder. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, sanay na para bang isa lang itong ordinaryong usapan. Mateo, alam ko po na maaaring biglaan ito, pero iniisip po namin ang sitwasyon ng inyong insurance. Itong mga form na ito, kailangan lang po ng isang mabilis na pirma para ma-update ang inyong mga benepisyaryo. Tiningnan ko ang mga dokumento, mukhang legal, puno ng mga maliliit na letra na siguradong maglilipat ng lahat ng aking pinaghirapan sa kanilang mga kamay. Ang kanilang kasakiman ay wala ng hangganan. Kahit ang aking kamatayan ay kailangan nilang paghandaan sa papel. Bakit kailangang madaliin? Tanong ko, nagkukunwaring naguguluhan. Hindi ba pwedeng hintayin na lang ito hanggang Lunes? Kasi po, mabilis na sagot ni Daniel, ang kanyang ngiti ay perpekto ngunit nakamamatay. Sabi po ng ahente baka magbago ang mga rate kung hindi natin ito mapoproseso bukas. Isang formalidad lang po talaga ito. Si Isabel ay nakatitig lamang sa kanyang plato, hindi magawang salubungin ang aking mga mata. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinihigop niya ang sabaw. Siya ang aking kahinaan. Ang makita siyang ganoon, isang anino na lamang ng masayahing anak na pinalaki ko, ay nagdudulot ng kirot sa aking puso. Ngunit ang kirot na iyon ay hindi na sapat para baguhin ang aking plano. Alam mo, Daniel, sabi ko, na parang nagbabahagi lang ng isang kwento. Napapansin ko na nagiging makakalimutin na ako. Minsan nakakalimutan ko ang mga pinakasimpleng bagay. Kahapon nga lang meron akong importanteng bagay na nakalimutan kong sabihin sa inyong dalawa. Nakita ko ang paniningkit ng kanyang mga mata. Isang kislap ng interes o marahil pag-aalala. Ano po yun, Mateo? Makakalimutin na talaga ang matanda, sabi ko, at kumuha pa ng kanin. Pero babalik din iyan sa akin. Ang mga ganyang bagay, bumabalik kapag hindi mo inaasahan. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa sala habang ako ay naglinis ng pinagkainan. Ang kanilang mga boses bagamat pabulong ay malinaw na dumadaloy sa aking earpiece. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng kusa, hinuhugasan ng mga plato. Ngunit ang aking buong diwa ay nasa kanilang bawat salita. Mukhang mas malala ang pagkalito niya ngayon, bulong ni Daniel. Nakita mo ba kung paano siya nahirapan sa mga insurance forms? Baka hindi na natin kailangang ituloy ito. Kung lumalala na siya ng natural, baka pwede na lang tayong maghintay. Narinig ko ang desperasyon sa boses ni Isabel. Daniel, baka ito na ang sinasabi ko, baka hindi natin kailangang gawin ito. Isabel, ang boses ni Daniel ay pumutol na parang isang talim. Walang pakialam,
ang mga pinagkakautangan mo sa natural na paghina ng tatay mo. Gusto nila ng 3 milyong piso sa Lunes ng umaga o magsisimula na silang bumasag ng mga buto. Tinutulungan kita dito, itutuloy natin ang plano. Katahimikan at pagkatapos ang pagsuko sa boses ng aking anak. 8:00 ng umaga. Bukas, sabi ni Daniel, kinukumpirma ang bawat detalye. Pupunta ka dito ng maaga, magkukunwaring chine-check mo siya tulad ng isang mapagmahal na anak. Ako ay nasa kusina, magtitimpla ng kape, bababa siya sa basement, tulad ng palagi niyang ginagawa tuwing linggo, at pagkatapos, aksidente sa kuryente. Ang mga kable doon ay luma na, perpekto para sa kailangan natin. Mahuhulog siya sa hagdan, tatawag tayo sa 911, nagpapanik. Pagsapit ng paramedics, huli na ang lahat. Nakatayo ako sa lababo, pinapatay bukas ang gripo habang sila ay nag-iensayo para sa kanilang dula ng kamatayan. Paano pagkatapos? Tanong ni Isabel. Darating si Rico ng 10:00 para maglinis. Sisiguraduhin niyang magmumukhang perpekto ang lahat. Tayo ay gaganap bilang nagluluksa na pamilya, kukunin ang pera sa insurance, ibebenta ang bahay. Bago magpasko, nasa ibang bansa na tayo, may mga bagong pagkakakilanlan. Siyempre, ang pangalang Leo ay isa lang siguro sa marami niyang ginamit. 8:45, lumabas si Daniel para sa huling tawag. Mula sa bintana, pinanood ko siyang naglalakad-lakad sa driveway. Ang anino niya ay mahaba sa ilalim ng ilaw ng poste. Rico, si Daniel ito, narinig ko sa aking earpiece. Bukas, 8:20 M. Oo, handa na ang lahat. Sa basement workshop tulad ng napag-usapan natin, 10:00 para sa cleanup. Siguraduhin mong dala mo ang mga gamit sa kuryente para ma-stage ng maayos ang eksena. Nang bumalik siya sa loob, ang kanyang maskara ay matatag na nakalagay muli. Sige po Mateo, kailangan na ninyong magpahinga, sabi niya, at hinalikan ako sa pisngi. Ang kanyang mga labi ay malamig na parang yelo. Malaking araw po bukas. Oo, sang-ayon ko. Pakiramdam ko ang araw ng bukas ay magiging hindi malilimutan. Pagkaalis nila, nilibot ko ang aking bahay sa huling pagkakataon. Sinuri ko ang bawat kamera, bawat backup system, bawat piraso ng ebidensya na magwawakas sa serye ng pagpatay ni Daniel Castro. 11 oras na lang. Sa loob ng 11 oras, ang tactical team ni Detective Ramos ay nasa posisyon na. Sa loob ng 13 oras, papasok sina Isabel at Daniel sa aking pintuan, inaasahang gagawa ng isang pagpatay. Sa halip, papasok sila sa pinakakumpletong bitag na binuo ko. Nagsalin ako ng isang baso ng whiskey, isang bagay na bihirang-bihira kong gawin, at umupo sa aking paboritong silya. Bukas ng umaga, maaring hustisya ang mananaig o ako ang mamamatay. Ngunit ngayong gabi, sa mga huling oras na ito, ako pa rin si Mateo Cruz at handa na ako para sa digmaan. Ang countdown ay halos tapos na. 7:00 ng umaga, linggo. Ang bahay ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan, ang uri ng katahimikan na puno ng hindi pa nasasabing mga salita at hindi pa nagagawang mga aksyon. Nakaupo ako sa sala sa aking paboritong silya, naghihintay. Hindi ako natulog buong gabi, ang aking isip ay malinaw, ang aking mga pandama ay matalas. Narinig ko ang bawat pagbabago sa hangin, bawat kaluskos ng mga dahon sa labas. Eksakto sa oras, narinig ko ang tunog na hinihintay ko. Ang pagpihit ng susi sa seradura, ang tunog ng pagtataksil. Unang pumasok si Isabel. Dala-dala niya ang parehong pumpon ng bulaklak mula kagabi, ang kanyang alibi, ang kanyang props para sa kanyang pagganap bilang isang mapagmahal na anak na bumibisita ng maaga. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay mailap. Sumunod si Daniel, may dalang thermos ng kape at suot ang maskara ng isang tapat na manugang. Ang kanilang pag-arte ay perpekto, ngunit para sa akin na nakakaalam ng katotohanan, ito ay karima-rimarim. Dad, ang aga niyo pong nagising, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay maingat na pinasigla. Naisip po naming dalawin kayo bago ninyo ako patayin ng 8:00. Kalmado kong dugtong, ang katahimikan na sumunod ay ganap, nakakabingi, para bang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot.
Ang mga bulaklak ay nahulog mula sa mga nanginginig na kamay ni Isabel. Ang mga talulot nito ay kumalat sa aking sahig na parang ebidensya sa isang crime scene. Si Daniel ang unang nakabawi. Ang kanyang sanay na ngiti ay dahan-dahang gumuhit. Sa kanyang mga labi, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Mateo, ano pong klaseng biro iyan? Nalilito po ba kayo ngayong umaga? Hindi ako nalilito, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bakas ng panginginig. Inabot ko ang tablet sa mesang katabi ko. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung gaano kalinaw ang aking pag-iisip. Ang unang recording ay pumuno sa silid. Ang boses ni Daniel, malinaw na malinaw mula sa aking pinahusay na audio system. Linggo ng umaga, Ortengkan M, electrical shock sa basement workshop. Mahuhulog sa hagdan, i-delay ang tawag sa 911. Ang mukha ni Isabel ay naging kasing puti ng papel. Ang maskara ni Daniel ay sa wakas ay nabasag. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Ni-record mo kami, bulong niya. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin. Sa loob ng 3 araw, sabi ko, bawat salita, bawat plano, bawat pag-amin. Nag-scroll ako sa mga file, ipinapakita sa kanila ang mga pangalan, si Mang Ador sa Batangas, si Aling Teresita sa Laguna. Ang totoong pangalan mo, Daniel Castro, mga outstanding warrants sa 3 probinsya. Imposible, sigaw ni Daniel. Ang mga kamera na iyan, sira ang mga iyan ng ilang linggo. Inayos ko noong Huwebes ng hapon, paliwanag ko, nakalimutan kong banggitin noong Biyernes ng umaga ang pinakamaswerteng pagkakamali sa buong buhay ko. Tumayo ako, naramdaman ang isang lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kita mo, Daniel, nagkamali ka ng isang malaking pagkakamali. Akala mo isa lang akong matandang walang kalaban-laban. Si Isabel ay bumagsak sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Dad, patawad po. Hindi ko po ito ginusto. Ang mga utang sa sugal, ang mga banta. 35 milyong piso, sabi ko. Inuulit ang halaga na narinig ko. Iyon pala ang halaga ng buhay ko para sa iyo. Hindi po dapat ganito, umiyak niyang sabi. Sabi niya, magmumukha itong natural na walang masasaktan. Walang masasaktan? Pinatugtog ko ang isa pang recording. Ang malamig na boses ni Daniel, inilalarawan ang pagkamatay ni Mang Ador, ang aksidente ni Aling Teresita. Pumatay na siya dati, Isabel, sabi ko, ang aking boses ay matigas. Hindi mo siya tinutulungan sa pandaraya, tinutulungan mo siyang pumatay. Ang composure ni Daniel ay tuluyang nawasak. Hindi ninyo naiintindihan, sigaw niya. Itong mga matatandang ito nakaupo sa kanilang mga kayamanan habang ang mga kabataan ay naghihirap. Kaya nagpasya kang pabilisin ang proseso ng pagmamana, sabi ko. Mamamatay din naman sila, sigaw niya. Ginawa ko lang itong kapaki-pakinabang. Ang kanyang pag-amin ay perpekto. Nakuna ng high-definition na video at audio ng mga kamera na hindi niya alam na umiiral. Ngunit hindi pa ako tapos. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Rico Castellano, sabi ko. Ang kanyang mga mata ang nagtaksil sa kanya. Si Rico, ang iyong cleanup specialist, ang taong tinawagan mo kagabi para ayusin ang pag-alis ng ebidensya pagkatapos ng aking pagpatay. Tumingin si Isabel, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pagpatay? Sabi mo, magiging aksidente lang? Aksidente sana, sigaw ni Daniel, kung hindi lang naging isang surveillance expert ang tatay mo. Sa totoo lang, sabi ko, tiningnan ang aking relo, hindi darating si Rico. Wala sa iyong network ang darating. Na para bang nasa tamang hudyat, biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa harap. Pumasok si Detective Ben Ramos kasama ang kanyang tactical team. Ang kanilang mga armas ay nakatutok. Ang kanilang mga badge ay nakikita. PNP, huwag kayong gagalaw. Sumunod si Attorney Lorna Santos. May dalang isang briefcase na puno ng mga legal na dokumento. Daniel Castro, sabi ni Detective Ramos, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Arestado ka para sa conspiracy to commit murder, elder fraud, at mga outstanding warrants sa pagkamatay ni Ador de la Cruz at Teresita Gomez.
Ang sumunod na ilang minuto ay isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga Miranda rights, mga posas at ang sistematikong pagbuwag sa isang criminal enterprise na kumilos sa maraming probinsya sa loob ng maraming taon. Habang pinupusasan nila si Isabel, nagawa niya akong tingnan. Ang kanyang mga mata, puno ng luha at pagsisisi, ay nagtanong ng isang tanong na matagal na sigurong bumabagabag sa kanya. Gaano katagal niyo na pong alam, Dad? Tiningnan ko siya, hindi ang estrangherong tumulong sa plano ng aking kamatayan, kundi ang anak na minahal ko. Mula noong Biyernes ng umaga, sagot ko, ang aking boses ay mahinahon. Nang marinig kitang pinaplano ang aking kamatayan. Nang bigyan kanya ng pagpipilian sa pagitan ng buhay ko at ng iyong mga utang, pinili mo ang pera, Isabel, pinili mo ito. Habang inilalabas sila ng mga pulis, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, hindi kasiyahan, hindi tagumpay, kundi isang malalim, tumatagos na kalungkutan. Pinalaki ko ang batang yon, minahal ko siya, nagsakripisyo ako para sa kanya. Ngunit ang babaeng inaaresto nila ay hindi na ang aking anak. Isa na siyang estranghero na handang panoorin akong mamatay. Lumapit si Detective Ramos habang papaalis na ang huling miyembro ng tactical team. Ang bahay ay biglang naging napakatahimik maliban sa mga tunog ng mga radyo ng pulis sa labas. Ginoong Cruz, tapos na po, sabi niya. Naaresto na namin ang 6 na miyembro ng network ni Castellano sa buong Luzon. Tapos na ang operasyon na ito. Tumingin ako sa paligid ng aking sala. Ang parehong silid kung saan nila pinlano ang aking pagpatay. Ang parehong silid kung saan ko tinipo ng ebidensya na nagligtas sa aking buhay. Napakaraming nangyari sa maikling panahon. Ano na po ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Ngayon mabubuhay po kayo, simpleng sagot ni Detective Ramos. At si Daniel Castro ay hindi na kailanman makakapatay muli. Sa labas, naririnig ko na ang mga bulungan ng mga kapitbahay na naakit ng presensya ng mga pulis. Di magtatagal, magkakaroon ng mga tanong, mga reporter, isang paglilitis. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito, ako ay isang simpleng tao lamang na tumangging maging biktima. Ang orasan sa aking dingding ay nagpapakita ng Cebu Freeway ng umaga. 15 minuto ang nakalipas, dapat sana ay patay na ako. Sa halip, sa wakas, ganap na akong buhay. 6 na buwan ang lumipas. Nakaupo ako sa gallery ng korte habang si Daniel Castro ay tumatanggap ng sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa maraming pagpatay, elder abuse at conspiracy. Ang mga salita ng hukom, ang iyong kalkuladong pananamantala sa mga mahihinang nakatatanda ay kumakatawan sa pinakamasama sa kalikasan ng tao, ay nanatili sa hangin. Nang sulyapan niya ako sa huling pagkakataon, wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging malamig na kalkulasyon lamang. Natutunan ko na may mga taong hindi na maaaring tubusin. Ang paglilitis ni Isabel ay mas mahirap, masakit. Nakatanggap siya ng 12 taon para sa conspiracy at elder abuse. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng anino ng batang pinalaki ko, hindi ang babaeng tumulong sa plano ng aking kamatayan. Paalala ng hukom sa lahat na ang pagtataksil sa loob ng pamilya, kung saan ang tiwala ay inaasahan, ay nararapat sa pinakamatinding pananagutan. Ang mga paglilitis ng network ni Castellano ay naganap sa 3 rehiyon. Si Rico Castellano mismo ay nahatulan ng maraming habambuhay na sentensya. Tinantiya ng NBI na ang kanilang operasyon ay nag-target ng mahigit 30 matatandang biktima sa loob ng 2 dekada. Ang aking mga covert recording ang nagbigay ng mahalagang ebidensya na nagbuwag sa buong sindikato. Ngunit ang mga tagumpay sa korte ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagay. Ang simula ng aking bagong buhay. Ang pagbabago ay nagsimula sa aking sariling barangay kay Aling Nena, ang biyuda na ang natarantang tawag sa telepono ang hindi sinasadyang nagsimula sa aking pagliligtas. Nag-install ako ng isang kumpletong security system sa kanyang bahay nang walang bayad. Tinuruan ko siya kung paano makita ang mga palatandaan ng pandaraya at manipulasyon.
Binigyan mo ako ng isang bagay na nawala sa akin nang mamatay si Harold? Sabi niya sa akin, hawak ang checklist na ginawa namin. Ang pakiramdam na kaya kong protektahan ang aking sarili at gumawa ng sarili kong mga desisyon. Ang balita ay mabilis na kumalat sa komunidad ng mga senior citizens sa aming lungsod. Sa loob ng ilang buwan, ako ay naging isang consultant para sa mga pamilya. Pinapatibay ang kanilang mga tahanan, sinusuri ang kanilang mga pananalapi, at ipinapaliwanag sa mga mahal sa buhay ang tungkol sa mga taktika ng mga mandaragit. Inanyayahan ako ng lokal na pulisya na magsalita sa mga pulong sa komunidad. Ipinakilala ako ni Detective Ramos sa pagsasabing hindi ko lang iniligtas ang aking sariling buhay, kundi ipinakita ko rin kung paano maaaring lumaban ang mga senior laban sa mga manloloko na inaakalang sila ay walang magawa. Inanyayahan ako ng opisina ng Attorney General na tumulong sa pagsulat ng mga protokol para sa proteksyon ng mga nakatatanda, at ang aking kwento ay naging sentro ng isang statewide awareness campaign. Ang mensahe ay simple at makapangyarihan. Ang edad ay nagdadala ng karanasan at praktikal na kasanayan para makilala at labanan ang panganib. Si Dr. Cruz ay nanatiling aking manggagamot at naging isang malapit na kaibigan at tagapagtaguyod. Ginawa mong isang layunin para sa komunidad ang isang personal na trauma, sabi niya sa akin. Hindi lamang iyon pag-survive, iyon ay tagumpay. Si Attorney Santos at ako ay nanguna sa mga legal workshop. Tinuturuan ang mga senior kung paano protektahan ang kanilang mga ari-arian at makita ang mga iligal na pamamaraan. Ang aking bahay mula sa isang target ay naging isang kuta. Ang basement workshop na naging isang pinlanong murder scene ay naging isang training center kung saan ako nagtuturo ng basic security at practical na self-protection. Nagsimulang mag-check-in ang mga kapitbahay sa isa't isa. Bumuo kami ng isang hindi masisirang network ng bayanihan at mutual support. Si Aling Nena ang nag-organisa ng lingguhang pagkakape kung saan kami nagpapalitan ng mga ulat tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad at nagdiriwang ng maliliit na tagumpay. Ang sakit ng pagtataksil ni Isabel ay hindi kailanman ganap na nawala, ngunit ito ay naging kapaki-pakinabang. Pinatalas nito ang aking pag-unawa sa kung paano sinasamantala ng mga mandaragit ang emosyonal na ugnayan at dinamika ng pamilya. Sa bawat presentasyon na aking ibinibigay, idinidiin ko ang isang mahirap na katotohanan. Minsan, ang pinakamalaking banta ay nagmumula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos. Nakatanggap ako ng mga liham mula sa buong bansa. Daan-daang mga sulat mula sa mga pamilya na narinig ang aking kwento. Isang matandang lalaki sa Cebu ang sumulat na ang aking halimbawa ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na questionin ang kahina-hinalang gawi sa pananalapi ng kanyang pamilya at harapin ang isang apo na nagnanakaw mula sa kanya. Ang mga liham na iyon ay araw-araw na paalala kung bakit mahalaga ang gawaing ito. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay minarkahan para sa kamatayan ng aking sariling pamilya. Ngayon, gumigising ako sa isang tahanan na puno ng seguridad, napapaligiran ng mga taong gumagalang sa halip na nagsasamantala sa aking mga dekada ng karanasan. Ang aking kalendaryo ay puno, mga speaking engagement, konsultasyon, mga pakikipagkape sa mga kaibigan na nagpapahalaga sa aking presensya. Ang pinakadakilang tagumpay ay hindi lamang ang makaligtas sa isang nakamamatay na plano. Ito ay ang matuklasan na ang tunay na pamilya ay naghihintay pala sa aking komunidad sa lahat ng panahon, handang pahalagahan ang maibibigay ko. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na hindi lamang sumusubok sa ating kaligtasan, kundi pati na rin sa ating pananampalataya sa sangkatauhan mismo. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na hindi lamang sumusubok sa ating kaligtasan, kundi pati na rin sa ating pananampalataya sa sangkatauhan mismo. Ang kwento ko ay isang paalala na ang mga pagtataksil na tulad nito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa lakas na natutuklasan natin kapag lahat ng pamilyar sa atin ay nagiging mapanganib. Kapag ang pamilya ay tumalikod sa atin,
Ang Diyos ay nagbibigay ng ibang mga landas tungo sa kaligtasan at layunin. Ang pinakamakapangyarihang aral mula sa mga kwentong tulad ng sa akin, mga kwento ng mga lolo't lola, ay ito. Ang edad ay hindi kahinaan, hindi kailanman. Ito ay naipong karunungan na naghihintay lamang ng tamang sandali upang magniningning. Pagkatapos ng mga paglilitis, ang aking bahay ay naging napakatahimik. Masyadong tahimik. Ang katahimikan na dati kong hinahanap-hanap, ngayon ay may dalang bigat ng mga alaala. Bawat sulok ay may anino ng kanilang pagtataksil. Ang silya kung saan umupo si Isabel. Ang lugar sa kusina kung saan tumawag si Daniel. Ang pintuan kung saan sila pumasok na may masamang balak. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman ko ang pag-iisa. Isang pag-iisa na mas malalim pa kaysa noong pumanaw si Elena dahil ito ay isang pag-iisa na dulot ng pagpili. Pinili nilang iwan ako sa ganitong paraan. Isang hapon habang nakaupo ako sa aking workshop, napapaligiran ng mga kasangkapan ngunit walang ganang gumawa, may kumatok sa aking pinto. Si Aling Nena, may dala siyang isang bandehado ng mainit na puto at isang nangiti na puno ng pag-aalala. Mateo, sabi niya, baka gusto mong magkape, masyado ka nang nag-iisa dyan. Ang simpleng gesto na iyon, ang maliit na pag-aalala na iyon, mula sa isang kapitbahay, ang siyang nagsimulang magpabago sa lahat. Nagkwentuhan kami, kinuwento niya ang kanyang mga takot bilang isang byuda na nag-iisa. Kinuwento ko sa kanya hindi ang buong detalye ng krimen kundi ang aking mga natutunan tungkol sa seguridad at pagiging mapagmatyag. Nang araw na iyon, nag-install ako ng isang simpleng alarm system sa kanyang mga bintana. Tinuruan ko siyang gumamit ng isang app sa kanyang telepono para makita ang kanyang gate mula sa loob ng bahay. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya ito ay malaki. Binigyan mo ako ng kapayapaan ng isip, Mateo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagluluha. Ang pakiramdam na kaya kong protektahan ang aking sarili. At doon isang bagong kislap ang nagsimula sa aking puso. Ang kasiyahan sa isang trabahong mahusay na nagawa, pumalik ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa mga wire at mga circuit. Ito ay tungkol sa mga tao. Ang balita ay mabilis na kumalat sa aming munting komunidad. Isang kapitbahay ang nagpatulong magpalit ng seradura. Isa naman ang nagtanong tungkol sa mga CCTV. Di nagtagal, ang aking workshop ay naging isang informal na security clinic for seniors. Tuwing Miyerkules ng hapon, dumarating sila. May dalang kape o merienda at kami ay mag-uusap. Hindi lang tungkol sa seguridad, kundi tungkol sa buhay, tungkol sa mga pamilya, tungkol sa mga takot at pag-asa. Ang basement ko, ang lugar na pinili nilang maging aking libingan, ay naging isang training center. Naglagay ako ng isang malaking mesa, nagkabit ng whiteboard. Doon itinuro ko sa kanila ang mga basic na bagay. Kung paano makilala ang isang scam na tawag sa telepono, kung paano suriin ang mga bank statement para sa mga kahina-hinalang transaksyon, kung paano gumawa ng isang malakas na password, mga simpleng bagay na nagbibigay ng malaking kapangyarihan. Naging isang pamilya kami. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng respeto at pag-aalaga. Nag-organisa kami ng isang neighborhood watch program. Kami-kami lang, nagtatalaga kami ng body system para sa mga nakatira mag-isa. Isang simpleng text o tawag sa umaga at gabi para lang masigurong okay ang lahat. Ang aking kwento sa tulong ni Detective Ramos at Attorney Santos ay umabot sa mas malawak na audience. Inanyayahan akong magsalita sa mga barangay assembly, sa mga senior citizen center, kahit sa mga training seminar para sa mga bagong pulis. Sa una, kinakabahan ako. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga mukha sa audience, mga mukha na katulad ko, mga taong nag-ukol ng kanilang buhay sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanilang pamilya, nawawala ang aking kaba. Dahil alam kong ang aking kwento ay hindi na lang tungkol sa akin, ito ay tungkol sa aming lahat. Idinidiin ko palagi ang isang mahirap ngunit mahalagang katotohanan. Ang pinakamalaking panganib ay madalas nagtatago sa likod ng pagmamahal. Ang mga mandaragit ay hindi laging mukhang
masama. Minsan sila ay ang paborito mong apo na humihingi ng pera. Minsan sila ay ang mapagmahal na manugang na nag-aalok na tumulong sa iyong pananalapi. Ang tunay na pag-aalaga ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na isuko ang iyong kaligtasan o ang iyong dignidad. Ang sakit ng pagtataksil ni Isabel ay hindi nawala. Ito ay isang pilat na dadalhin ko habang buhay, ngunit ang pilat na iyon ay nagsisilbing paalala. Isang paalala kung gaano kabilis maaaring maging mapanganib ang pagtitiwala. At ang paalala na iyon ang nagbibigay lakas sa aking advokasya. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay isang target na naghihintay ng aking kamatayan. Ngayon, ang aking araw ay puno. Puno ng mga konsultasyon, puno ng mga tawag mula sa mga taong humihingi ng tulong. Puno ng pagkakape kasama ang aking bagong pamilya, ang aking komunidad. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkakulong sa mga may kasalanan. Ang tunay na hustisya ay ang pagtiyak na hindi na ito mauulit sa iba. Ang aking pinagdaanan ay nagpakita sa akin na ang Diyos ay kumikilos sa mga mahiwagang paraan. Ang nakalimutan kong anunsyo tungkol sa kamera. Ang emergency na tawag ni Aling Nena. Ang mga profesional na relasyon na aking binuo sa loob ng maraming taon. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga banal na pagkakataon na nagligtas sa aking buhay at naglantad sa isang buong criminal network. Itinuturo sa atin ng mga kwentong tulad nito na ang mga mandaragit ay madalas nagtatago sa likod ng pagmamahal. Ngunit ang tunay na pag-aalaga ay hindi kailanman hihilingin sa atin na isuko ang ating kaligtasan o dignidad. Ang aking mga teknikal na kasanayan na binuo sa loob ng maraming dekada. Ang naging aking kaligtasan ng ang aking pamilya ay nabigo. Ang pagbabago ko mula sa biktima tungo sa isang tagapagtanggol ay nagpapakita sa atin na kayang gamitin ng Diyos ang ating pinakamadilim na sandali upang magbigay liwanag sa mga landas ng paglilingkod at proteksyon para sa iba. Fund Sangahyon, Sharius Draft, Tibak Poifers, Iarins, Farunugan Barakan. Anong mga kwento ng pagtataksil o mga kwento ng lolo't lola ang humubog sa inyong pangunawa, sa tiwala ng pamilya at katatagan? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga nakaka-inspirasyong kwento ng buhay na nagpapaalala sa atin kung paano maaaring lumabas ang lakas mula sa ating pinakamalaking mga hamon. Mula sa ang lungsod po kayo nakikinig?